Unang araw ng summer class ni Jace at napakalaki na naman pagbabago ito sa buhay niya. Mommy, Maisy, Daddy, Jace, Nugget, follow me. Hi mga Marikoy, kanina nga pala, hindi ngayon, napakaaga ko nagising. At pagkagising ko, dumiretso na ako sa CR para maligo. Tapos na nga ako maligo, pero masarap pa rin yung tulog ng magtatay. Habang natutulog pa si Jace, mga Marikoy, liligpitin ko na itong mga laruan niya. Ngayon yata sa akin si Daddy Tano, kaya tumayo na siya. Anyway, pagkababa ko nga pala, ni-ready ko na kagad yung babaunin ni Jace. Ito nga pala yung first day niya sa summer class. In-enroll namin siya last month, mga Marikoy, at ngayon pala mag-uumpisa yung klase niya. Nag-text nga pala sila sa amin at ang sabi nga nila, mag-ready daw kami ng snack para in case na magutom si Jace, meron siya makakain. Ang oras at kalahati lang naman yung klase niya. Pero dahil first day niya, kaya nag-ready din ako ng OOTD niya. Bagong-bago nga itong damit niya at hindi niya pa nasuot. Anyway, pagka-ready ko nga ng baon niya, dumiretso na ako dito sa taas para gisingin siya. Alam nyo ba, ito na naman yung isang sa kinakatakutan ko para kay Jace. May magbabago na naman sa routine niya. Hindi na kasi sanay itong si Jace na nagigising ng maaga. Madalas, kapag wala siyang therapy, nahaya namin siya matulog hanggat gusto niya. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, pahirapan talaga nagisingin siya. Kaya ang ginawa ko, mga Marikoy, binuhat ko na lang siya ng sapilitan. Kung di ko pa siya bubuhatin, malilate na talaga kami. Kaso nga lang, dahil napakalaki na ngayon ni Jace, hindi na namin nagawang makapunta sa CR. Naba ko na nga siya dito, tayan nga yun na naman magpabuhat sa akin. Ko mga Marikoy, ang bigat na niya, lalo pa siya nagpapabigat. Diretso ko nga pala siya sa CR para makapagwiwi na siya. Pagkatapos, binuhat ko ulit siya para makababa kami. Hindi ko na nga pala siya pinaliguan dahil in-expect ko na nga na mangyayari ito. Kaya bago pa yung araw na to, bago siya natulog, pinaliguan ko na siya. Noong una nga pala, mga Marikoy, ayaw niyang ipasuot yung medyas at sapatos niya. Pinipilit niya na isusuot niya daw yung tsinelas. Nung pinakita ko yung lunchbox niya, tinexplain ko sa kanya na papasok siya sa bagong school at kailangan nga nakamedyas at sapatos siya. Kasabi ko noon, mga Marikoy, parang naintindihan niya kasi pumayag na siya. Alam nyo ba, kapag may ayaw si Jace, dinadahilan niya na lang yung pagpunta niya sa CR. Anyway, dahil medyo maaga pa, kaya kumain na muna ako ng almusal. Kaya lang nga pala ito na nilagyan ko ng gatas. Aga pa kasi, kaya hindi pa nakakapagluto si Daddy Tano. Pagkatapos ko nga kumain, tinake ko na yung gamot na kailangan kong i-take. At tignan nyo may magtatay ko, napaka-sweet nila dahil nga nag-uusap sila. Sinasabihan ni Daddy Tano si Jace na mag-enjoy siya sa school. Hindi nga pala sasama si Daddy Tano sa amin dahil kailangan niya magluto ng makakain namin dito sa bahay. Nakakatuwa nga ngayon itong si Jace dahil nagpapaalam pa siya kay Baby Red. Tapos pagkasakay niya sa sasakyan, nagpapaalam siya kay Daddy Tano. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Bye-bye, house. Bye-bye. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Go ahead and miss you. I'll go to school. Bye-bye. No hit. No hit. Tapos, nung nasa biyahe na nga kami, kinakausap ko si Jace at sinasabi ko nga sa kanya mag-enjoy lang siya sa school at huwag siyang matakot. Anyway, yung school na papasukan nga pala ni Jace, dati na siya nag-play school dito. Stop lang kami dati dahil nga medyo malayo sa bahay namin. Dahil madalas, traffic sa mga dadaanan namin. Naglaan ako ng 1 oras para sa biyahe namin. Dahil hindi naman sobrang traffic ngayon, kaya inabot lang kami ng 40 minutes sa biyahe. Pagdating nga pala namin sa parking, nakita ko itong mangga na to at parang gusto kong iuwi. Kaya alam nyo na yung pinakadahilan kung bakit umuwi na kami sa unang bahay namin. Dahil kung mag-i-stay pa kami sa pangalawang bahay, mas matatagalan yung biyahe namin bago kami makarating ito sa school na papasukan ni Jace. Ang inabil nga pala namin yung school readiness. At balak nga namin dito din papasok ng nursery si Jace. Dating nga pala namin dito dahil medyo maaga pa kaya nakipaglaro muna si Jace. Tapos sinundo na din sila ni teacher at wala na siyang pakialam sa akin. Nagabil nga pala ako ng polo shirts para maging uniform ni Jace. Anyway, dito nga pala sa school na to, meron silang CCTV at meron silang screen sa labas kaya napapanood namin sila. Kaya mas panatag yung loob namin dahil nakikita namin yung mga ginagawa nila. At ayan nga si Jace, mga Marikoy, hindi siya nakikijoin sa mga kumakanta at sumasayaw. Sabi nga pala ni teacher sa akin, parang nabigla daw si Jace dahil umiiyak nga daw siya at nagpapalabas
lalabas na. Pero syempre, inayahan lang siya ni teacher hanggang maging okay siya. Ganun din kasi yung in-advise sa amin, kapag may ayaw si Jace, ayahan lang namin siya. Pero bago sila matapos sa pagsasayaw, nakijoin din naman itong si Jace. Tapos, nung pinapaupo na pala sila, kinukuha niya yung bag niya na para bang gusto niya nang umuwi. Ilang minuto lang yung nakalipas, napapayag na din nila na umupo si Jace. Intindihan ko naman itong reaction ni Jace dahil nga naninibago siya. Lalo na, tagal niya na nga hindi pumapasok sa school. Kaya para sa kanya, napakalaking pagbabago talaga nito. Pero alam niyo ba, nung may mga pinapabasa si teacher, sobrang natuwa ako kay Jace dahil nakita ko na nakikijoin siya. Ang oras at kalahati nga palang nasa loob si Jace. At ganun din yung oras na tinagal na nakatayo ako para mapanood si Jace sa buong session. Time nga pala na nag-art activity na sila, tumatayo itong si Jace. Tapos ko mga Marikoy, para sa pagsayaw, gusto niya solo, ayaw niya na may kasama. Ulit-ulit kasi siyang tumatayo at sumasayaw. Pero kahit ganyan yung ginagawa niya, binabalikan niya pa rin yung art na pinapagawa sa kanila ni teacher. Sobrang saya ng puso ko habang pinapanood ko si Jace. Kahit papano, mga Marikoy, mapapansin talaga, compare dati, napakalaki na talaga ng in-improve ni Jace. Pagkatapos nga pala nilang ginawa yung art, sunod na ginawa nila, kumain na. At pagkaupo ni Jace, nakita ko talaga na kinain niya yung baon niya. Tapos, mga Marikoy, uwian na, kaya inabangan ko na siya dito sa labas. Hello. Mommy! Yes, what's that? Let me see. Stop! Star? Did you get a star? Good job. Say bye-bye to teacher. Bye-bye, teacher! Ayan, ko nga pala siya muna maglaro dito sa playground, tapos niyaya ko na siyang umuwi. At pagkasakay niya nga ng sasakyan, kinain niya yung natira sa baon niya. Pinakita niya nga pala sa akin to, tang sabi ni teacher, si Jace daw mismo yung gumawa niya. So messy pa, pero para sa akin, okay na yan. Kauwi nga pala namin, nangingi ng pagkain nitong si Jace, kaya kagad pinakain ko na siya ng kanin. Tapos, pumunta nga pala kami ng mall dahil may inasikaso kami ni Daddy Tano. At nagpabili pa nga itong si Jace ng ice cream. Maan nga din pala kami sa tindahan dahil may kinuha kami dito. Pagkatapos, umuwi na din kami at na-knockout nga itong si Jay sa biyahe. Tok, 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 tok. Stop! Again!